Evangelist at nais po naming ipresenta sa inyo ang isang dula na gawa ng isang mambabalagtas, ang akdang Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isang awit na isinulat ni Francisco Baltazar na kinikilala nating ama ng balagtasan. Ang awit na ito ay handog niya sa kanyang kasintahang si Celia na kanyang pinakamasakit na pag-ibig. Si Celia ang kanyang naging inspirasyon sa paggawa ng kanyang akdang Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay hindi lamang tungkol sa marubrob na pag-iibigan ng dalawang pangunahing tauhan. Ito ay higit na tumatalakay tungkol sa pag-ibig ni Florante sa kanyang kahariang Albania at sa mga karatig pook na kaharian. Ang Florante at Laura ay may leksyon sa pag-ibig at pagmamahal natin sa ating nasasakupan o sa ating bansa. Dito nagtatapos ang aking pamungad na salita. Atin nang simulan ang dulaan. Sa isang madawang na gubat malapit sa kahariang Albania, matatagpuan ang isang malaadonis na lalaki na nakatarik sa malaking puno. Ang lalaki ay ang mandirigmang si Florante ng kahariang Albania. Siya ay sugatan at nagdurusa ang kalooban nang dahil sa pag-aakalang pagtataksil ng kanyang kasintahang si Laura. Sama! Nasaan ka na? Nasaan ka na? Ngayong kailangan kita. Kasalanan mo to ako, Ding Adolfo! Pinagpalistangan mo ang aming kaharian. Laura, aking sisa. Nasaan ka? Nakalimutan mo na ba na hindi dapat tayo maghiwalay? Ikaw ang aking takas sa bawat pagsulong na dumarating. Pero bakit hindi kayo nagtaksin? O yung biligo, aking mahal. Tumigil sa paglalakad ang Moro at naghahanap ng punong kahoy na mapapahingahan. Umupo siya sa ilalim ng puno at doon nagsimulang magmuni-muni ng kanyang nakaraan. Oo, mahal kong Florida. Bakit? Bakit ang ama ko pa ang umago sa'yo? Mahal na mahal kita, Florida. Ngunit tapos na. Tapos na ang ating pagmamahalan. Kaya kapag siya ang sama, mukha mo ay bakit di ko lilimot pa? Namatay ng gusto, isipan, hindi na kita
Kahit na alam ko na ang puso mo'y may mahal na ngang iba, ayaw magpaawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ko na, sana'y hayaan mong ibigin kita. Ibigay pa rin asa. Tulong! Ano? Tinig na yun? Parang naghihirap na tao. Si Aladdin, na isa ring sawimpalad sa pag-ibig. Sa kanyang pagmumuni ay may narinig siyang tinig na nananaghoy. Hinanap niya ang pinagmula ng tinig at natagpuan na nakatali sa puno ang mandirigmang si Florante. Paalam na sa'yo, aking mahal na Laura. Paalam na rin sa'yo, Conde Adolfo. Emilio! Tumayo ka! Familiar sa akin ang mukha ng lalaking ito. Kailangan mo sabihin ko ng bantay. Aking mahal. Ikaw! Sino ka? Ikaw ay isang kalaban! Sino ka? Ako si Nadine. Totoo, isa akong moro. Ngunit may puso't damdamin dito. Bakit mahal at matakot? Kayo muna aking gupipig. Bakit ko'y kayo mula sa Albania? Dahil sa iyong pananamit. Pasensya ka na kung naaman kita ng espada. Salamat at ako'y niligtas mo. Siguro nga, ipatay na ako kung hindi mo ako sinagip. Ngunit, tumatay naman talaga ang aking hiling. Hindi. Tumigil ka. Hindi ka matay ng tulay sa lahat ng problema. Eh siya nga pala. Anong iyong pangalan? Ako nga pala si Florante. Salamat muli sa iyong tulong. Ano naman ang kaibigan? Dito ako muna magpahinga. Babantayan ko sa akin sa gumaling na. Talaga bang hindi niya nagpahinga? Oo, ayulit ka at bantayan ka. Dahil maraming mababangis na hayop sa gubat na to. Maraming salamat muli sa iyo, kaibigan. Ano ang maaari kong gawin upang masabayan ang pagdating mo sa akin? Bilang kapalit, ako rin yung pagkakatiwalaan. Maaari ka bang malaman kung anong yung mga sinabi? Mahirap at masakit ang pinagdaanan ko sa buhay. Pero sige, ikwento ka na malasang mo. Sa unang pagmulat ng mga mata ni Florante, ay una niyang binigkas ang pangalan ni Laura. Hinanap niya ang kasintahan sa gitna ng kahabag-habag na kalagayan. Patuloy siyang nalambitan, kaya't pinayapa ng Gerarong Moro ang kanyang kalooban. Napadta si Florante na nang makilala ang naging tagapagligtas. Isang Morong maraming ulit na niyang nakainkwentro sa gitna ng mga laban at digmaan. Pinaliwanag ni Aladdin ang naging pakay ng pagtulong kay Florante. Nagawa niya itong iligtas dahil sa matinding habag at dahil na rin sa nakaambang
taga-Albania. Muling tinulungan ni Aladin si Florante upang dalhin sa isang malapad at makinis na bato. Doon siya ginamot at pinagpahingahan ng Gererong Moro. Sa kabila ng maraming pag-aalangan, ay nagpatuloy ang Gererong Moro na kukupin at alagaan si Florante. Nakatulog si Florante sa pagising nito, labis-labis ang kanyang pasasalamat sa Moro na naging tagapagligtas. Labis na nagalak ang Gererong Moro dahil sa panunumbalik ng lakas ni Florante. Sinabi ni Aladin kay Florante na narinig niyang lahat ang mga panagoy nito. Ikwinento naman ni Florante ang kahabag-habag niyang sinapit bunga ng isang kataksilan. Sinimulan niya ang pagkakwento ala-ala ng kabusbusan. Ako ay anak ni Duque Priseo ng Albania at Prinsesa Floresca ng Roca. Nung ako'y sanggol pa lamang, ay munti rin na ako nagitin ng isang buko. Anak ko! Tulong! Prinsesa! Ha! Prinsesa Floresca! Ayos lang ba siya? Ayos lang siya. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking anak. Walang anuman mo, Prinsesa. Ikwento ang kanyang mga sinabi. Aking mahal, gusto kong ipadala ang ating anak sa Atenas. Ang doon lugar. Ngunit mahal, malalayo sa atin ang mahal nating anak. Isipin mo ng para sa bukas ng Diyos. At alam mo magagang tutulog doon. Sino ang mag-aalaga sa kanya doon? Aalagaan siya ng mga guro at kaibigan niya doon. Okay, sumasang-ayon na, aking mahal. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo ka kaya ako'y nagkanadyak kami. Nagdadaan lang sa'yo, ako pa kaya'y
Antenor. Maligayang pagdating, Florante. Ako nga pala si Antenor at ako ang iyong magiging guro dito sa Atenas. Bakit tila kayo mo? Gusto ko lang po. Ayoko pong umalis ng Albania. Kung gusto ko lang po makita ang aking ama at ina. Hayaan mo at lilipas ko niya. Ganyan talaga ang buhay. Lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman. Makinig ka sa aking payo. Pagkat nusmos ka lamang at malaman ng maalam. Ang gusto sa pamalihan. Ang mabait na sigurong Antenor ang tumulong sa kanya upang mawala ang kanyang lumbay sa loob ng ilang buwang pananakili sa Atenas. Ilang buwan siyang hindi makakain at madalas na umiiyak ng dahil sa matinding kalungkutan. Isa sa kanyang kababayan ay si Conde Adolfo na anak ni Conde Sinedo. 13 taong gulang na si Adolfo, samantalang siya ay 11. Si Adolfo ay mabait, marunong makisama, huwaran, mahinhin, at walang kagaspangan ng ugali. Subalit, maging ang mga guro nila ay hindi matarok ang lalim ng pag-iisip ng mahinhin na si Adolfo. Magandang umaga sa inyo, aking mga estudyante. Magandang umaga po. Nandito ako ngayon upang i-anunsyo sa inyo kung sino ang nakukuha ng mataas na grado sa matematika, filosofiya at astrolohiya. Florante, pumunta ka sa harapan. Binabati kita, Florante. Ikaw ang nakakuha ng mataas na grado sa matematika, filosofiya at astrolohiya. Ang galing mo naman, Florante! Binabati ka namin, Florante. Tingnan mo, oh. Ang sama ng tingin ni Adolfo dahil naigitan siya ni Florante. Narinig at nakita ito ni Adolfo. Dito siya nagsimulang mainggit at magalit kay Florante dahil sa nasasapawan siya nito. Tayo ay magkakaroon ng isang pagsasadula na gaganapan ni Florante bilang si Oedipus. Adolfo bilang si Polinices. At Menandro bilang si Reyna Yocasta. Magsisimula na ang dula-dulaan. Galit na galit
Prinsesa Floresca ay namatay dahil sa isang sakit na nakuha niya. Pasensya na, aking anak. Hindi! Mahal na ina! Bakit? Bakit mo ako iniwan? Hindi pa rin tayo nakita na matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! Hindi! Maestro, paalam na po. Florante, tandaan, palaging mag-iingat kay Adolfo. Tatandaan ko po ang inyong bilin. Maraming salamat. Fernando, sumama ka kay Florante patungo sa Albania. Sumama. Paalam na po. Pagdating sa Albania, ay nakita niya ang kanyang ama. O aking ama, o aking anak. Magandang umaga po. Humingi po ng tulong ang pamana sa inyo dahil po nakakaligid na sa Asahan niyo ang tulong namin. Florante, kung tayo kakaling ng sa'yo. Noong sila ni Haring Linceo. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo kung patungo sa Cortona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko pala kay Atenor na nagpamalas ka na iyong kausahin sa Atenas. Walang pagtulungan na namanan mo at iyong mga katanong ng iyong ama. Maraming salamat po sa pagpuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining yun? Siya pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita tungo sa kabilang iyong ama.
napapansin. Salamat sa pagpuri. Lagi kang ipinakwento sa akin ng iyong anak. Sana'y makilala pa kita niya. Ganyan din ako. Ngunit, ilang araw na lang at aalis ka na dito. Halika, Laura. Pumasok na tayo at magsisimula na ang pili. Pagkatapos ng tatlong gabi, Vicky, Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka lang maganda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi. kinabukasan. Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbay. Dalo po ako, aking ama. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo, aking din sa iyo. Buti kong ganun. Mag-iingat ka. Maraming salamat. Hindi mo ka, Florante. Pangako mo babalik ka. Pangako, Laura. Paalam sa inyo lahat. Mga kawal, tayo na. Pagdating nila Turante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osman. Mga kawal, pag nakita niyo sila, sugurin niyo agad. Kahit nandiyan na sila! Sa wakas, nakita tayo Florante. Makita niyo sa kanila ang kapangyarihan ng kahariang Albania. Sugo! Sugod! Buhay! Nanalo tayo!
babae niya. Pakawalan niyo ang babaeng yan. Magpaalam ko yung babae ito! Bigyan mo na ako! Durante? Laura? Ako ito. Si Laura. Laura? Gusto ko lang malaman yung anniversary. Naman sa pag-abala. Kamusta ka naman? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako. Sir Durante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit rito na pinagtataguan ng mga mall. Tumakot sa akin ka. Ligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ako na ang bahala. Ililigtas ko ang iyong mga sa ating mga kamay. Makalipas ang ilang linggo. Ay dumating ng Durante sa kanian. Nalulit tayo! Salamat naman at dumating ka. Sinunod ko lang po ang inyong utos. Matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Durante, pasensya ka na. Ngunit, ipapadala ulit kita sa ito para labanan ng mga tulad. Mag-iingat ka. Mapunta po kami kaagad. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, ay agad nakita ni Durante si Miramulin at ang kanyang mga kawan. Mga moro, lumabas kayo. Alam kong nariyan kayo. Mga kawal, pag nakita niyo sila, sigurin nyo kaagad. Hindi ka tao sa inyo! Mga kawal, sugod! Sugod! Nanalo ulit tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Makalipas ang ilang araw,
Florante, may pinibigay sa inyong sulat galing kay Haring Liceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. Leandro, pinapatawag ako ng hari. Babalik ako ng Albay. Ikaw muna ang mamamahala dito. Nararamdaman ko. Umuwi si Florante sa Albania nang nag-iisa. Pagdating niya, ay pinaligiran siya ng mga kawal ni Adolfo. Ano ibig sabihin nito? Saan niyo ako dadalhin? Sumama ka na lang kung ayaw mo masaktan! Gusto ka na, Florante. Tagal tayong di nagkita. Kwentuhan mo naman ako! Walang hiya ka talaga! Anong ginawa mo kay Laura? Binawa ka. Gusto mabuti ka nagalit si Laura. Ngunit tanong ama, ang si Duque Berceo at si Allen sa'yo, ay pinigutan ko ng ulo! Walang hiya ka talaga! Papatay kita! Ba! Tumatakot lang ka na, ha? Makawal! Tapon yan! Kalungkot-lungkot na pangyayari ang nangyari sa kanyang buhay. Ang kanyang kalungkutan, kasihan at kabiguan. At ganoon nga ang mga nangyari. Nakakalungkot naman na nangyari sa'yo ako kaibigan. Kaya mo naman ako magkwento sa'yo ng aking mga kamuskusan. Kaya ako nandito,
ay pinagtaksil ako ng sarili kong ama. At saka, sinagawin niya aking kasintahan, si Florida. Dito magsisimula ang sinapit ng buhay ni Aladdin, ang kanyang kalungkutan at kasawian. Aladdin, anong kahihiyan ito? Nagkapos muli ni Florante ang aba niya. At dahil sa pumumuno niya, isang kang babayang pinuno ng ating hukbo. Pinabayaan mo ito! Ama, sadyang malakas ang lalaking iyon ng angaring Florante. Mga kawal, huliin siya. Bakit, Ama? Ano ibig sabihin nito? Pinabayaan mo ating mga kawal. Wala ka talagang kwenta. Kaya ang kapalit niya ng kamatayan. Simula bukas, hugutan niyo siya ng ulo. Anong nangyayari dito? Florida! Aladdin! Aladdin! Florida! Bakit, Ama? Ano ibig sabihin nito? Wala akong pinabayaan na kawal sa Albania upang mamatay. Gusto mo na agawin na aking kasintahan na si Florida! Kahit anong sabihin mo, Aladdin, sa akin lang ang makikinig ang makawal. Dahil ako ang sultan at hindi ikaw. Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka talaga! Mga kawal, ipakita sa kanya ang bago niyang tahanan. Walang hiya ka talaga! Pumatay ka na! Magandang araw, Ginoong Aladdin. Ikaw ay pinapalayan namin Sultan Ali Agaw. Ngunit hindi ka na ulit maaari makapasok sa Persia. Ikaw ay ipinapaglanda sa malayong kaharian, malayo dito sa kahariang Persia. Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka talaga, Ama! Isang araw, mapapatay din kita! Sabi ko na ba, una pa lamang, di na umasa, di na niwala.
di tayo pwede. Pinagtugpo pero hindi tinadhana, hindi na posible. Puso natin huwag ng pahirapan, suko na sa laban, di tayo pwede. Bitiwan mo ako, Adolfo! Ang gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Basta! Sumama ka na lang! Hindi mo ka na ng Florante! Wala kang makagawa! Hindi ka magklaseng tao sa Durante! No! Oras na aking bigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong pag-ibig. Oh, oh, di ba? Nakakabad rin naman tayo'y lumiwan at ako'y iniwan mo. Oh, di ba? Pinagmukha mo kung sarap tayo'y lumiwan at ako'y iniwan mo. Magkasinaw na may tutunog sa iyong isip. Pinalali mo pa ang sugat dito sa aking dibdib. Oh, oh, di ba? Nakakabalik naman tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, di ba? Pinagmukha mo
dito. Ako ay nagdamit kireno upang makatakas sa kaharian. Ang aking mga naman ay pinatapos ng lalaking iyong napatay kanina. Si Conde Adon. Nakakarinig ka ba na nag-uusap? Oo. Balikan namin natin sa ikinig bumula. Tumayo sila at hinanap ang mga tulis. Ano yun? Laura! Pumunta ka sa likod ko! Ngayon din! Ferrante! Laura! Flerida! Aladdin! Paano ka napadpad dito? Hayaan mo ikwento ko sa'yo. Ang nangyayari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, nagkagulo na ang bayan. Madalas akong pagkakaanador ko. Higit pa doon, linis lang niya ang aming unang hari. Gayon din ang iyong ama na si Dora Roseo. Ako ay nakakabag. Nakita kong nilalaspandangan siya niya. Kaya kinuha ko ang aking pana at pinanak ko sa dibdib na walang awas na doon. Siyang kayo pinuntahan sa ating lahat. Ngunit ngayon, kami masaya na magkakasama. Habang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang simili sa kanyang mga kasalanan nang makita nila ang maayos na anak. Durante, Laura, ayos lang ba kayo? Oo, Minandro. Ayos lang kami. Matapos ang sandali ng pag-usap, ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinapos ang kasal ni Florante at Laura at maging ni Aladdin at Zelda. Matapos sila kapwa magpabinyag. Kayo ay pinapaspasan ko upang pakasal sa ngalan ng Diyos. Durante at Laura, kayo ay pinapaspasan ko upang pakasal at bilang pagiging hari at reyna sa kahariang Albania. Aladdin at Flerida, kayo ay pinapaspasan ko upang sa inyong pagpapakasal at bilang pagiging sultan at sultana sa bansang Persia. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mabuhay ang Persya! Mabuhay! Maaari ba kitang isayaw, mahal ko? Ano naman, mahal ko? Maaari pa rin ang sayo, aking prinsesa. Siyempre naman, aking mahal. Tanging sayaw ng mabagal.
Dahil sa pagkamatay ni Haring Eliseo at Dulceo ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katamian ng kaharian. Nangauri ang kapayapaan, umudlad muli at bumalik sa dati ang mga tao. Ipinakikilala ko ang mga iba't ibang tauhan ng aming dula. Ito ang mga sumusuportang tauhan ng Florante at Laura. Marcos Makabasag, gumanap bilang kawal at estudyante. RJ Magsino, gumanap bilang kawal.
gumanap bilang mensahero at estudyante. Sofia Asperin, gumanap bilang estudyante. Stacy Purinton, gumanap bilang kawal at estudyante. Ray Enriquez, gumanap bilang estudyante. At ito naman ang mga sekundaryang tauhan. Rafael Beltran, gumanap bilang General de Ramolin, Leon at Kawal. Kiefer Calagon, gumanap bilang General Osmalik, Leon at Kawal. Gab Darren Lompero, gumanap bilang Buitre, Sultan, Ali Adab at Kawal. Don Malapitan, gumanap bilang Antonor at Kawal. Isabel Fiesta, gumanap bilang Menandro, Kawal at Pari. Lance Matthew Aguila, gumanap bilang Haring Linseo. Kyla Shantara M. Sanupo at Kian Robert Backwell, gumanap bilang Reyna Celesta at Linseo. Fran Henry Soreda, gumanap bilang Adolfo. At ito naman ang gumanap bilang pangunahing tauhan. Chelsea Marie C. Combas at Ezra Miguel Abanyo, gumanap bilang Clarissa at Amata. Paul Riley S. Lazo at Audrey S. Ostade, gumanap bilang Florante at Laura.